Kabanata 2431. Dahil gusto ni Vince na patayin si Harvey, hindi inisip ni Harvey na pagulungin muna ang bola. Walang inaksayang oras si Harvey at mahinahong nagsalita habang nakatingin sa likod ng Mount Taipang. Dapat alam mo kung ano ang gagawin pagkatapos mong reformahin ang sangay ng Dragon Palace, tama ba? Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Yona. Bantayan ang mga York mula sa Hong Kong, lalo na si Vince. As for how we will proceed, that is up to you, dahan-dahang sagot ni Yona. Hamalakhak si Harvey, hindi mo kailangan sabihin ko sa'yo yan. Kung may pagkakataon, harapin si Vince minsan at para sa lahat. Nanliit ang mga mata ni Yona matapos marinig ang mga salitang iyon bago umiling. Hindi ito kasing dali ng iniisip mo, Sir York. Si Vince ay hindi lamang ang bagong Dragon Palace God of War, ngunit siya rin ang walang talo na Chief Instructor ng Sword Camp, na hindi kailanman natalo kahit isang laban. May mga bali-balita pa nga na siya ay hihirangin bilang Chief Instructor ng siyam na pinakamalakas na puwersang militar sa bansa H. Hindi ba dapat na magkakaproblema para sa isang maliit na organisasyon tulad ng sangay ng Dragon Palace na bantayan siya, at halos walang pagkakataon para sa amin na kumilos laban sa kanya? Sa ngayon, nasa kanya ang halos lahat ng pinakamahusay na talento mula sa nakababatang henerasyon sa Hong Kong at Las Vegas sa ilalim ng kanyang pakpak. Siya rin ang batang Panginoon ng mga York. Magiging madali para sa kanya na pakilyusan ang mga bagay sa impluwensya ng kanyang pamilya. Kung may balak kang gawin laban kay Vince sa Dragon Palace branch lang, masyado kang optimistic, Sir York. Hamalakhak si Harvey. Gawin mo lang ang sinasabi ko. Malapit ka nang makahanap ng mga pagkakataon. Tapos, kung hindi namatay si Vince, hindi ka makakapaghawak ng matagal sa posisyon mo. Tutal, nagnakaw lang tayo ng isang piraso ng karne mula sa kanyang plato at isang napakahalagang piraso doon. Ang walang pakialam na sagot ni Harvey York ay nagpakawala ng malalim na hininga kay Yona Mendoza. Alam na alam niya ang mga kahihinatnan ng pagkuha sa kanyang posisyon. Bukod sa pananakit sa buong Dragon Palace, nagdeklara siya ng digmaan laban sa nangungunang talento ng Hong Kong at Las Vegas. Kailangan niyang magbayad ng mabigat na halaga kung plano niyang panatilihin ang kanyang posisyon. Kung wala ang pagkakataong ito, nagpatuloy sana si Yona sa kanyang orihinal na landas. Kung iyon ang kaso, hindi siya magkakaroon ng pagkakataon na maging isang kilalang tao sa mga upper social circle sa Hong Kong at Las Vegas. Mamumuhay pa rin ang mga Mendoza bilang isang ordinaryong pamilya ng unang klase. Kapag may gusto ang isang tao o pamilya, palaging may presyong babayaran. Matapos makita ang bahagyang pagbabago sa ekspresyon ni Yona, inisip ni Harvey ang sitwasyon at sinabing, "Siyempre, ang sangay ng Dragon Palace at ang pamilya Mendoza lang ay hindi sapat para sirain ang pundasyon ng Hong Kong at Las Vegas. Hahanap ako ng paraan para mapapanig sa akin si King Judy." Bahagyang nanlamig si Yona sa pwesto. Siya ay lubos na nabigla sa plano ni Harvey. Medyo nag-alinlangan siya at pagkatapos ay mahinahong sumagot, "Ang King of Gamblers ay isang tusong tao. Siya ay hindi mahuhulaan, at siya ay sikat din bilang isang tusong sorrow. Malilinlang ka kung maniniwala ka sa isang salita na sinasabi niya. Mag-ingat ka sa paligid niya. Nabalitaan ko ang nangyari sa iyo at sa King of Gambler na sinalakay ng 3 demonic monks kaninang umaga. Pero sa paningin ko, this is not a coincidence for me at all. Marahil ay sinubukan ng hari ng pagsusugal ang iyong kakayahan. Sa kabilang banda, sinusubukan niyang humanap ng pagkakataon na ibaon ang Poloka kasama mo." Akala ko rin, cool na sagot ni Harvey. Kung gayon bakit? Naguguluhan si Yona. Ngumiti siya. Tapos, siya ang hari ng pagsusugal. Kung gusto niyang tumayo sa tabi ko, he'll at least come up with a better reason, right? Ngayon na binigyan ko siya ng mga dahilan at ipinakita ang paraan, nasa kanya na ang susunod niyang gagawin. Pinag-isipan ni Yona ang sitwasyon at nagtanong, "So, tungkol sa Hamilton residence.
Malamang totoo iyon. Walang paraan na ito ay peke. Agad na pinutol ni Harvey si Yona. Kung hindi makakapagdesisyon si Fabian Hamilton sa loob ng 3 araw, babagsak ang buong bahay. Bahagyang tumango si Yona bago pinikit ang mga mata kay Harvey. Sir York, mag-ingat po kayo sa pakikitungo kay Fabian. Mangyaring huwag hayaang may mangyari sa iyong sarili. Kung mapipilitan kang umalis sa Hong Kong at Las Vegas, mawawasak ang aking pamilya nang wala ang iyong suporta. Marami kang alam. Mas matalino ka rin kaysa sa inaakala ko. Hamalakhak si Harvey. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para manatili dito. Isa pang bagay. Sabihin mo sa iyong ama na ialok kay Edwin Mendoza ang iyong dating posisyon. Napakahalaga din ang posisyon na iyon. Bang! Habang malalim ang pag-uusap ni na Harvey at Yona, may pumasok sa kwarto na may takot sa mukha. How dare you? Galit na tumayo si Yona na may malamig na ekspresyon sa mukha. Kung hindi mo ako mabigyan ng tamang paliwanag tungkol dito, ikaw ang unang sumusuway sa mga patakaran. Alam na alam mo ang kahihinatnan. Nagyayelong malamig ang tono ni Yona, galit na binago ang ekspresyon ng babaeng kakapasok lang. May problema, Helm, mabilis na sagot ng babae. Nagtatrabaho si Purple Sparrow ng palihim bilang isang kuneho sa isa sa ating mga bar. Nakabuntot siya sa ilan sa mga taga-isla, ngunit sa huli ay na-hostage siya. Kailangan mo siyang iligtas, Helm. Bahagyang napakunot ng noo si Harvey York nang marinig ang pangalang iyon. Pakiramdam niya ay baka may pakana ito. Malamig na sagot ni Yona Mendoza, bakit mo pa ako hinahanap sa maliit na bagay? Napakaraming tao sa sangay ng Dragon Palace. May mga tauhan sa antas ng ginto na namamahala sa ganitong uri ng bagay. Ipagawa sa kanila ang trabaho. Nag-alala ang babae. Hindi ko kaya, Helm Mendoza. Ang mga taga-isla ay may pambihirang katayuan. Ang mga mula sa Shinkage Way. Ang Shinkage Way ay isa sa 6 martial arts schools sa Island Country. Pareho silang sikat kumpara sa Shindan Way. Sa ating kasalukuyang lakas, hindi tayo kalaban sa Shinkage Way. Hindi natin sila ma-offend. Iyon ang dahilan kung bakit kailangan namin ang iyong tulong upang makita kung handa silang magbigay ng respeto sa atin, Helm Mendoza. Pinagmamasdan ng babae ang mga kilos ni Yona habang galit na galit itong nagsasalita, na para bang gustong makita ang reaksyon ni Yona. Walang sabi-sabing tumawa si Harvey. Gusto niyang makita kung paano haharapin ni Yona ang sitwasyong ito. Kung tama ang hula niya, ito ang unang bitag na itinakda ng mga tauhan ng gold level para kay Yona. Kung hindi man lang niya kayang ayusin ang isang bagay na kasing liit nito, ang kanyang posisyon bilang head ay agad na aalisin. Hayaan ang patrol team na gawin ang kanilang trabaho. Kung may mangyari man, pananagutan ko. May isang bagay na hindi mo alam, Helm Mendoza. Ngayong gabi lang, 8 eksperto na ang umatras kasama si White Horse. Tanging ang bronze at iron level personnel na lang ang natitira. Sila ay sapat na kapuri-puri, ngunit walang paraan na maaari nilang gawin ang Shinkage Way ng mag-isa. Nadama ng patrol team na wala nang magawa. Kaya naman hiniling nila sa akin na makipagkita sa iyo. At humingi ng tulong, Helm Mendoza. Agad namang lumuhad ang babae, sa takot na atakihin siya ni Yona. So, ito ang una kong pagsubok. Malamig na tumawa si Yona bago tumayo. Kung ganoon, gusto kong makita kung gaano kahirap ang pagsusulit na ito. Matapos makita si Yona na naglalakad palabas, sumunod naman si Harvey sa likod. Kahit 100 bodyguards mula sa pamilya Mendoza ang kasama ni Yona, sapat na ang pangalang Shinkage Way para maging maingat si Harvey. Nadama niya na ang mga bagay ay hindi kasing simple ng tila. 9:00 ng gabi, sa Fuji Bar Lan Kwai Fong. Nang dumating sina Harvey at Yona, ang pasukan ng Kyoto Box Bar ay napapaligiran ng ilang staff. Ang boss ng bar ay isa ring espiya na itinanam ng sangay ng Dragon Palace. Isa siyang iron level personnel, isa na may pinakamababang status.
Nagpakita siya ng nakakatakot na ekspresyon habang nakatingin sa ilang taga-isla na nakaharang sa pasukan ng Kyoto Box Bar. Hindi. Bitawan mo ako. Ito ang Hong Kong. May mga batas dito. Hindi mo ito magagawa. Tatawag kami ng pulis kung magpapatuloy ka. Ang iyak ng isang babae ay patuloy na narinig mula sa loob ng kwarto, kasama ang ilang mga lalaki na taga-isla na nagtatawanan at kumakanta. Maririnig din ang mga tunog ng sampal at punit ng damit. Maaari bang hulaan ng sinuman kung ano ang nangyayari doon? Ngunit ang amo ng bar o ang dayuhang gwardya na inupahan niya ay hindi man lang ng ahas na tulungan ang babae sa sandaling iyon. Maliban sa mga taga-isla na eskrimador na humaharang sa daan, ang mga tao sa Shinkage Way ay hindi dapat gawing biro. Matapos makita ang bagong umangat na pinuno na lumitaw kasama si Harvey at ang iba pa, ang boss ng bar ay naglakad pasulong at yumuko. Helm Mendoza, basura. Isang malamig na pagngisi ang pinakawalan ni Yona Mendoza bago naglabas ng magandang baril mula sa kanyang mahabang bota at naglakad sa loob ng Kyoto Box Bar. Bobo, sinong nandyan? How dare you na lumapit dito? Hindi mo ba alam na ang aming Panginoon ay nakikipaglaro sa isang magandang binibini? Well, ang ganda rin ng babaeng ito. Gusto mo bang makipaglaro sa amin? Ang Island Swordsman ay nagtaas ng ulo para tingnan si Yona. Napuno sila ng galit noong una, ngunit hindi nagtagal ay napalitan ng kagalakan, na parabang nabihag sila ng magandang mukha ni Yona. Bang, bang, bang! Hindi na napigil ang magsalita pa ni Yona at agad na hinatak ang gatilyo. Bumagsak sa lupa ang Island Swordsman na may malungkot na ngiti sa kanilang mga mukha, habang tinatakpan ang mga sugat sa kanilang mga binti. Ang mga tao ay galit na kumurap ang kanilang mga mata. Ang mga tao mula sa sangay ng Dragon Palace, York mula sa Hong Kong, sa Briarwood Gang, at maging sa Hong Kong at Las Vegas Police Stations. Lumapit silang lahat dito para makita kung paano haharapin ni Yona ang sitwasyong ito. Ngunit walang inaasahan na si Yona ay magiging ganito kabangis at uhaw sa dugo. Pumunta siya rito nang hindi nagpapakita ng kahit nakatiting na paggalang sa sinuman. Bang! Kumilos si Yona at sinipa ang eleganteng pinto. Sa ilalim ng nakakatakot na mga tingin ng mga tao, naglakad siya patungo sa islander na dinidiin si Purple Sparrow pababa at sinipa siya pababa bago iwinagayway ang kanyang palad. Sampal! Ang mga taga-isla ay walang oras upang ipagtanggol ang kanilang sarili at agad na pinalipad. Walang pakialam si Yona at hinubad ang suot na jacket, saka tinakpan ang ilang exposed na katawan ni Sparrow, na ang damit ay ganap na napunit. Pagkatapos, pinunasan niya ng tissue ang mga palad niya at sinabing, dalhin mo rito ang amo mo. Laking gulat ng karamihan. Nagiging matamlay ang lahat. Hindi mabilang ang mga mata na nakatutok kay Yona. Walang mag-aakala na gagawa siya ng ganito nang walang kaunting pag-aalinlangan. Ang mga taga-isla na nasugatan ay sapat na patunay na hindi siya natatakot. Ngunit nang makita ang islander, na halatang may kakaibang pagkakakilanlan, ay pinalipad din niya. Iyon ay sapat na upang patunayan na siya ay may isang dominante at walang ingat na paraan ng paggawa ng mga bagay. Ang mga inspector na nakatago sa bawat sulok ay dumating sa parehong conclusion. Hindi sila maglalakas loob na guluhin ang babaeng ito kahit na ano. Ang babaeng ito ay malaking bagay. Kahit na ang mga tao mula sa sangay ng Dragon Palace ay gustong ipakita ang kanilang lakas sa harap ni Yona, ngunit lahat sila ay ganap na natulala sa kanilang nakita. Talagang humanga sila sa kinikilos ng babaeng ito. Hindi mapigilan ni Harvey York na ipakita ang kanyang paghanga sa sandaling ito. Ang babaeng ito ay medyo mapagpasyahan. Alam na alam niya kung ano ang gagawin at kung kailan. Kung siya ay sumuko sa ganoong mahalagang sandali, ang kanyang pinaghirapang reputasyon ay masisira sa isang segundo. Sa pamamagitan lamang ng paghahari sa kanyang unang balakid maitatag ni Yona ang kanyang awtoridad. Clap, clap, clap. Mapang-akit. Bumukas ang pinto ng kwarto bago makarinig ng palakpakan mula sa labas.
Sabay-sabay na maririnig ang isang taong may Islander accent. Ano ang sinasabi sa iyong bansa? Ang mga babae ay hindi mababa sa sinumang lalaki. Parang ganyan na ngayon. Mukhang mas malakas pa si Helm Mendoza kaysa sa sinumang lalaki. Naglakas loob pa siyang makialam sa aking mga gawain at saktan ang aking mga tauhan. Talagang walang takot ka, Helm Mendoza. Unti-unting nakita ang mga tao sa paligid matapos buksan ang mga ilaw. Nakita ang isang lalaking nakasuot ng kimono na nakaupo sa gitna ng kwarto na may hawak na baso ng sake. Bagaman ang mga salita ng pagsang-ayon ay lumabas sa kanyang bibig, ang hitsura sa kanyang mukha ay puno ng paghamak at pagkasuklam sa sandaling binanggit niya ang pangalan ng pinuno. Pagkatapos ng lahat, ang isang sangay ng Dragon Palace na walang suporta ng Dragon Palace mismo ay tila hindi praktikal at hindi makatotohanan sa mata ng maraming tao. Naramdaman nila na anumang oras ay maaaring gumuho ang sangay. Ang tinatawag na Helm ay walang masyadong awtoridad. Si Harvey York ay nakatitig sa Islander nang walang pakialam. Isang matandang lalaki ang nakatayo sa hindi kalayuan sa likod ng Islander. Ang matanda ay mukhang isang napaka-inosente na payat na tao na nagpakita ng pattern ng pagkakalbo ng lalaki. Ngunit nang makita siya ni Harvey, hindi maiwasang maningkit ang mga mata nito. Ikaw iyan, Aki Kitagawa. Napapikit si Yona Mendoza matapos makita ang mukha ng mga taga-isla. Nagtataka ako kung sino ang nanggugulo sa teritoryo ng sangay ng Dragon Palace, na sinasamantala ang isang magandang babae. Ikaw ba lahat, young master ng Kitagawa clan, disipulo ng Shinkage Way? Ngunit kung tama ang pagkakaalala ko, ang mga gobyerno ng Hong Kong at Las Vegas ay nag-isyu ng mga utos ng deportasyon sa iyo. Kayong mga hamak na tao mula sa Kitagawa clan ay dapat wala na ngayon dito. Bakit sa Hong Kong ka pa nakatira? May death wish ka ba? Ang bansang isla ay isang pambihirang bansa. Halimbawa, ang mga organisasyon mula sa underworld ay maaaring irehistro sa duplicity sa bansang iyon. Ang Kitagawa clan ay itinuturing na isang medium-sized na organisasyon. Ang angkan mismo ay naging kanilang sangla dahil sa pagkuha ni Aki sa ilalim ng pakpak ng Shinkage Way sa mga nakaraang taon. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2435. Ang Hong Kong ang kanilang unang hakbang sa pagsalakay sa bansa H. Ngunit dahil nalaman ito ng gobyerno ng Hong Kong sa iba't ibang dahilan, agad silang pinaalis. Ang ikinagulat ni Yona ay hindi lamang na hindi umalis si Aki matapos ma-deport, naglakas loob pa siyang ipagmalaki ang kanyang lakas sa teritoryo ng sangay ng Dragon Palace. Wala talaga siyang respeto sa kanya. Bobo, how dare you make fun of our young master? Damn it! Pupunitan namin ang iyong mga damit at paglalaruan ka bago ka patayin. Sa tingin mo hindi ka matatalo dahil lang armado ka. Ang aming young master ay sinusuportahan ng elder ng Shinkage Way. Puputulin niya sa kalahati ang bala mo. Isang dosenang mga tao sa pananamit ng Island Nations ang galit na tumayo bago tumitig kay Yuna, na naglalabas ng layuning pumatay. Naka-cross arms ang mga babae habang nagpapakita ng masayang ekspresyon. Sila ay medyo maliit, at ang kanilang hitsura ay karaniwan. Nang makita nila ang matangkad at mapang-akit na babae mula sa Country H, hindi nila maiwasang magselos. Ang mga babae ay nanginginig, na napuno ng kagalakan, sa pag-iisip na makita si Yona na ginagamit ng mga lalaki ni Aki. Damn! Kayong mga grupo ng mga social butterflies ay walang karapatang makipag-usap sa akin. Tuluyan ng hindi pinansin ni Yona ang mga tao at lumakad pasulong, nakatitig kay Aki. Wala akong pakialam sa nangyari kanina. Wala rin akong pakialam kung sino ang tama o mali, mahinahong sabi ni Yona. Ngunit ang bar na ito ay kabilang sa sangay ng Dragon Palace. Kung plano mong talunin ang aking mga tao at samantalahin ang iba sa aking teritoryo, paano mo planong bigyan ako ng patas na pahayag, Master Kitagawa?
Malamig na parang yelo ang ekspresyon ni Yona habang ipinapakita ang kanyang kahangahangang paraan. Kahit na nabaril na ang Purple Sparrow sa umaga, sa mga mata ng mga tagalabas, siya pa rin ang underling ni Yona. Kasabay ng katotohanan na ito ang sangay na ito ay teritoryo ng Dragon Palace, kailangan niyang pagibayuhin ang kanilang laro. Wala siyang ibang pagpipilian. Bang! Tumayo si Aki Kitagawa matapos marinig ang mga salitang iyon at sinipa ang mababang mesa sa harapan niya. Pagkatapos, kinuha niya ang isang tasa ng sake at casual na humigop. Isang patas na pahayag. Interesadong tanong niya, Helm Mendoza, paano mo kami mabibigyan ng patas na pahayag? Ako ang young master ng Kitagawa clan at isang disipulo ng Shinkage Way. Natutuwa ako sa mga babae ng Country H dahil nirerespeto ko kayo. Patay na ba ang iyong utak? How dare you even ask for a fair statement? At saka, ang sangay ng Dragon Palace ay tubig lang na walang pinanggagalingan. Sa tingin mo ba ay ikaw pa rin ang parehong walang talo na Dragon Palace mula sa kabila ng mga hangganan? Naglakas loob ang Dragon Palace branch na kasuhan ako para sa patas na pahayag. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na gawin ito? Yung baril sa kamay mo? O yung first class family mo? Ang unang utos ng gobyerno ng Las Vegas. Barilin mo ako kung maglakas loob ka. Tinuro ni Aki ang kanyang noo habang nagpapakita ng napakayabang na ekspresyon sa kanyang mukha. Tumawa ang lahat ng kaibigan niya matapos marinig ang mga salitang iyon. Sa paningin nila, si Yona lang ang may karapatang lumuhod sa harap ni Aki. Wala siyang karapatang makipag-usap sa kanya na parang kapantay. Kaya ang magandang babaeng ito ay akin na paglaruan. Hindi lang ako makikipaglaro sa kanya, kundi ang mga taga-isla rin dito dahil sila ay magalang na mga tao. Itinuro ni Aki si Purple Sparrow na may malungkot na ekspresyon sa mukha habang nakatalukbong ng jacket. Helm Mendoza, kung alam mo talaga kung ano ang pinakamahusay para sa lahat, kailangan mong kumbansihin ang babaeng ito na tanggapin ang kanyang kapalaran. Kung hindi, pupuntahan kita pagkatapos nito. Pagkatapos ng lahat, binaril mo ang ilan sa aking mga tauhan. Maaari kong iulat ito sa gobyerno ng Las Vegas anumang oras para hingin ang iyong pahayag. Napuno ng kabaliwan at ego si Aki. Ang mga titulo ng Young Master ng kanyang clan at disipulo ng Shinkage Way ay karaniwang mga trump card na nakasabit sa kanyang leeg, na nagpapahintulot sa kanya na gawin ang anumang gusto niya sa Las Vegas. Malamig na tinignan ni Yona si Aki. Nandito ka lang ba para manggulo sa lahat, Aki? Dahan-daw ang sabi ni Yona. Akala mo ba hindi ako mangangahas na hawakan ka dahil mayroon kang tinatawag na diplomatic immunity? Inalog-alog ni Aki ang kanyang tasa pagkatapos niyang matapos ang kanyang kapakanan. Nabasag ng walang tunog ang tasa nang lumapag ito sa harap mismo ni Yona. Isang matamis na ngiti ang ipinakita niya pagkatapos makita ang tanawin. Ano, Lady Mendoza, hindi mo gusto ang ginagawa ko? Kung iyon ang problema, tumawag ka rito para takutin ako. I'll even call you madam if you able to pull it off. At kapag nakita kita sa susunod, lalayo ako hanggat maaari. Kumusta ang tunog na iyon? Ngunit kung hindi mo magagawa iyon, ikaw ang aking laruan mula ngayon. Ikan-away ni Aki ang kanyang kamay sa gitna ng kanyang pagsasalita bago may naglagay ng sofa sa likuran niya. Naka-cross-leg si Aki, saka casual na nagsindi ng manipis ngunit mahabang sigarilyo, na parabang siya ang amo ng teritoryo. Pagkatapos, tumabi kay Aki ang tinaguriang elder ng Shinkage Way habang nakatitig kay Yona. Malinaw, kung may gagawin si Yona, hindi magdadalawang isip ang elder na putulin siya sa kalahati. Dahil ikaw ay isang young master at isang disipulo ng Shinkage Way, ginagawa mo ang anumang gusto mo sa aking teritoryo. Malamig na bulalas ni Yona. Babae lang ba? Tinatrato mo akong parang mahina. Ngumisi si Aki Kitagawa. So what if ako? Kung ito ang dating branch head ng Dragon Palace, igagalang ko man lang. Pero wala kang karapatan sa ganyang bagay. Wala kang karapatang lumuhad at magsalita ngayon,
lalo pat maging pantay sa akin. Naiintindihan mo ba? Humakbang pasulong si Yona Mendoza na may malamig na ekspresyon sa kanyang mukha, handang hilahin ang gatilyo. Mabilis siyang pinigilan ni Harvey York, sinenyasan siyang umatras. Kalmado siyang naglakad pasulong at sinukat si Aki. Iilang taga-isla ang nang-ahas na magpakitang gilas sa teritoryo ng bansa H. Ayaw niyang mag-stand out noon, ngunit dahil ang Shinkage-Way ay isa sa 6 martial arts schools ng Island Nation, hindi kakayanin ng pamilya Mendoza ang sitwasyon dahil sa kanilang background. Kaya naman naramdaman ni Harvey na kailangan niyang harapin ang sitwasyon. Sinukat ni Aki si Harvey at malamig na tumawa matapos makita ang mahina at maputlang katawan nito. Ano, hindi ako kinaya ng master, kaya tinanong niya ang lalaking nag-aalaga sa kanya na gawin ang kanyang trabaho para sa kanya. Paano kung ganito ako kamayabang? Paano kung gusto kong magpakitang gilas dito? Kung hindi mo gusto iyon, kailangan mong gumawa ng isang bagay tungkol dito. Bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Gusto kong makita kung ang isang may bahay na tulad mo ay maglakas loob na saktan ako. Tumayo si Aki, at naglakad sa harap ni Harvey, at bumuga ng usok sa mukha ni Harvey. Ito ay isang tunay na mapagpakumbabang tanawin. Nakakunot ang noo ni Harvey habang umuurong ng ilang hakbang. Master Kitagawa, mayroon na bang nagsabi sa iyo na ang iyong hininga ay? Ikaw, napaka-pervert mo rin. How dare you ask someone na bugbugin ka ng ganun-ganun lang? Kung hindi ko susundin ang iyong mga kagustuhan ngayon, ito ay magiging napakawalang galang. Pinandilatan ni Aki si Harvey bago ito ngumisi. Ang isang inaalaga ang lalaki na tulad mo ay naglakas loob na magpakitang gilas sa harapan ko. Hulihin mo siya, Elder Kineshita. Sindihan mo siya. Gusto kong makita kung paano mapapanatili ng nakakulong na lalaking ito ang kanyang trabaho pagkatapos mawala ang kanyang mga paa. Busog na busog si Aki ng mga sandaling iyon. Malamig niyang pinandilatan si Harvey, tila iniisip na i-immobilize siya para takutin si Yona sa kanyang mga tuhod. Pinandilatan ng mga babae si Harvey, na puno ng paghamak. Nandoon ang lahat ng background, lakas, kapangyarihan, kakayahan, at katayuan ni Aki. Hindi lang mga mistress, maging si Yona ay dapat matakot sa isang lalaking katulad niya. How dare this man even try to flaunt his status and position? Dapat may death wish siya. Ang napakapayat na elder ay humakbang pasulong at malamig na sumulyap kay Harvey. Bansa H, tandaan mo ito. Ako ang nagpilay sa iyo. Ang pangalan ko ay Kineshita. Hindi gaanong sinabi ni Kineshita. Nagyayelong malamig ang kanyang aura, at parang kidlat ang kanyang tingin. Siya ay tiyak na isang mabigat na kalaban sa unang tingin. Hamalakhak si Harvey. Dapat tandaan mo rin ito. Ang pangalan ko ay Harvey York. Natigilan si Kineshita. Ang pangalan ay tunog sa mga kampana, ngunit hindi niya matandaan ng malinaw. Natigilan siya sa pag-iisip pagkatapos humakbang pasulong. Harvey York. Hindi ibig sabihin na York ang pangalan mo ay taga-York ka sa Hong Kong. Wala akong narinig na tulad mo. Ang panunuyan ni Aki ay parang abo sa kanyang kamay matapos marinig ang mga salita ni Harvey. Diretsuhin kita. Kahit taga-York ka ng Hong Kong, wala ka pa rin sa harapan ko. Sige, sapat na ang usapan. Go! Hulihin mo siya. Mababa ang tingin ni Aki Kitagawa kay Harvey York. Hindi niya inaasahan na may ipapakita si Harvey para dito. Ha! Agad na iniwas ni Kineshita ang gilid ng kanyang kamay patungo sa palso ni Harvey. Malinaw na pinaplano niyang sirain si Harvey. Sampal. Itinaas ni Harvey ang kanyang palad pasulong nang hindi umiiwas at inilapag muna ang suntok. Walang martial art ang hindi mababasag, at ang bilis ay ang tanging paraan sa tagumpay. Sa isang malakas na sampal, nagdilim ang mga mata ni Kineshita. Agad siyang pinalipad pagkatapos niyang biglang naramdaman ang matinding sakit sa kanyang mukha. Bang! Bumagsak ang katawan niya sa sulok ng kwarto, na pumangit ang mukha. Paano ito posible?
Napatulala si Aki at ang iba pa. Si Kinoshita ay miyembro ng Shinkage Way. Kahit na hindi siya isang Diyos ng digmaan, siya ay nasa tuktok ng lahat ng hari ng armas. Ang nangungunang weapon king ng henerasyong iyon ay pinalipad ng isang sampal. Anong klaseng kapangyarihan ito? Habang natigilan si Aki, noontog si Kinoshita sa pader habang nanginginig ang buong katawan niya. Diyos ng digmaan. Alam ng isang dalubhasa tulad ni Kinoshita ang kanyang kapareha sa sandaling gumawa siya ng hakbang. Siya ang nangungunang weapon king sa loob ng maraming taon. Kaya naman sapat na ang simpleng kilos ni Harvey para maintindihan niya na siya ang Diyos ng digmaan. Kinatakutan, iginagalang, at naninibugho si Kinoshita, sabay-sabay, sa isang dalubhasa sa ganitong kalibre. Mayroon siyang kapangyarihan ng war god sa murang edad. Kahit sino pa siya, hindi siya ordinaryong tao. Maging ang titulong God of War ay sapat na para sugpuin ang buong pulutong. Hindi nakikita ni Aki ang katotohanan iyon noon. Agad na nagdilim ang mukha niya sa sinabi niyang, "Anong ginagawa mo, Kinoshita? Pinapayagan kitang sumama, hindi para magpakita ng magandang palabas. Nandito ka para protektahan ako. Ngayon, harapin mo siya." Nauubusan na ako ng pasensya. Sampal. Bago pa man makapagsalita si Kinoshita, humakbang na si Harvey at binigyan siya ng isang malakas na sampal sa mukha. "Pagkatapos gawin mo." Sampal. Elder ng Shinkage Way. Sampal. Hindi ba ang Shinkage Way ay isa sa 6 na martial arts schools ng Island Country? Sampal. Hindi ba ang iyong amo ay isang Saint of Sword? Sampal. Hindi ka ba malakas? Sampal. Bakit hindi ka nakikinig sa iyong amo? Sampal. Gawin mo na lang. Panay ang sampal ni Harvey sa mukha ni Kinoshita sa tuwing magsasalita ito. Si Kinoshita ay nanginginig sa takot habang ang kanyang mukha ay ganap na namamaga na may dugong tumutulo sa gilid ng kanyang bibig. Kung sino man ang hindi nakasaksi sa nangyari noon ay iisipin na binubugbog lang ni Harvey ang isang matanda. Si Kinoshita ay hindi lamang ng ahas na lumaban, ngunit hindi man lang siya nagpakita ng anumang puot sa kanyang mga mata. Malinaw niyang naunawaan na siya ay papatayin sa isang segundo kung talagang sinubukan ng war god na nasa harapan niya. Kahit langgam ay kakapit sa buhay nito. Sino ang hindi natatakot sa kamatayan sa panahon ngayon? Kung gayon, gawin mo. Paano mo haharapin si Master Kitagawa kung wala kang gagawin pagkatapos kanyang bigyan ng pagkakataon? Ikaw ay bahagi ng Shinkage Way at ng Kitagawa clan. Kayo ay mga maimpluwensyang tao na hindi man lang papansinin ang mga York ng Hong Kong. Hindi ba dapat ako ang paralisado mo? Bakit hindi mo pa ginagawa? Hindi nagpakita ng awa si Harvey sa eksperto sa Shinkage Way, na nagpapakita ng lakas sa una at walang katapusang sinasampal sa buong lugar sa puntong ito. Si Yona Mendoza at ang iba pang miyembro ng sangay ng Dragon Palace ay lubos na nagulat. Ang mga taga-isla na naruroon ay naging matamlay habang nagpapakita ng kahindik-hindik na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Hindi sila makapaniwala na ang isang malakas na karakter tulad ni Kinoshita ay hindi man lang manggahas na lumaban. Panay ang sampal sa kanya ni Harvey York hanggang sa literal na namamaga ang kanyang mukha at lumipad ang kanyang mga ngipin sa kanyang bibig. Para kay Kinoshita, maging ang kanyang mga ngipin ay mahalaga. Inalagaan niya ang mga ito na parang mga anak niya. Ang sinumang maglakas loob na tawaging dilaw ang kanyang mga ngipin ay mabubugbog mula sa buhay na impyerno ng taong iyon. Bakit hindi man lang siya nagalit matapos mabunot ang kanyang mga ngipin sa kanyang bibig? Malinaw, ito ay hindi normal sa lahat. Ang mga tao ng Shinkage Way ay makapangyarihang mga nilalang maging sa Island Country. Bakit pa sila kumikilos ng patago sa isang maliit na lugar tulad ng Hong Kong? Alam ng lahat kung gaano kalakas si Elder Kinoshita. Kaya naman lahat sila ay nabigla, at iyon ang dahilan kung bakit sila lahat ay matamlay. Nagulat si Yona noong una, pero ilang sandali pa ay nakabawi na siya. Agad namang nagningning ang mga mata niya. Hindi niya lubos maisip ang pagkakakilanlan ni Harvey.
Malabo lang ang ideya niya kung sino si Harvey. Ngunit sapat na ang nangyari para kumpirmahin ang kanyang haka-haka. Si Aki Kitagawa ay ang viceroy ng Kitagawa clan at isang alagad ng Shinkage-wei. Sa isip ni Yona, ang taong may ganoong pagkakakilanlan lamang ang maaaring Yeohakon ang isang taong may ganoong mataas na kalooban. Noon, hindi napigilan ni Yona si Harvey. Umatras siya ng isang hakbang at sinenyasan ang mga miyembro ng isa pang sangay ng Dragon Palace para silang lahat ay nasa iisang bangka anuman ang susunod na mangyari. Talagang binaygo mo ako. Matapos matanggap ang huling sampal ni Harvey, si Elder Kinoshita, na walang ibang paraan para makatakas, ay pinagulong-gulong sa lupa. Namamaga ang kanyang mukha na parang baboy, ngunit hindi pa rin siya naglakas loob na sumagot. Pagkatapos ay nagkamalay si Aki. Kinoshita, tanga ka ba? Galit na sigaw niya, bakit hindi ka lumaban? Ipinahiya mo ang lahat ng island nations. Wala akong pakialam kung sino siya at kung ano ang magagawa niya. Talunin mo siya ngayon din. Ito ay isang order. Tatanggapin ko ang responsibilidad kung mamatay siya sa proseso. Gago ka. Puno ng katotohanan si Aki sa sandaling iyon. Siya ay isang tao na karaniwang nananamantala sa iba, ngunit siya ay ganap na pinangungunahan ni Harvey noon. Para kay Aki, ito ay isang bagay na ganap na hindi katanggap-tanggap. At saka, napakaraming tao dito, kasama ang mga inspector. Kung ang balita tungkol sa bagay na ito ay lumabas, paano niya mapapanatili ang isang harapan sa kanyang panlipunang bilog sa hinaharap? Paano niya mapapanatili ang kanyang posisyon bilang young master ng kanyang clan? Halika na, gawin mo, I'm waiting, mahinang sabi ni Harvey. Gustong sumugod ni Aki, ngunit agad siyang pinigilan ni Kinoshita. Imposible, Master Kitagawa, siya ang Diyos ng digmaan. Hindi siya mahahawakan. Ano, Diyos ng digmaan? Natigilan ang lahat ng taga-isla nang marinig ang mga salitang iyon. Lagi nilang gugustuhin na samantalahin ang mahihina. Kung ano man ang pinag-uusapan noon ng Bushido Spirit ay kalokohan lamang. Kung nabangga nila ang isang kalaban na hindi nila maabot, hindi sila magdadalawang isip na lumuhad para iligtas ang sarili nilang balat. Nang marinig na may war god, nanginginig ang lahat ng kababaihan bago palikas na umatras. Para sa kanila, ang Diyos ng digmaan ay ang pinakamataas na nilalang. Sila ay mga nilalang na hindi maaaring magalit. Pagkatapos ng lahat, ang sinumang Diyos ng digmaan mula sa bansang isla ay itinuturing na walang kapantay. Ang mga maliliit na prito na tulad nila ay wala ring karapatang madikit sa kanila. Si Aki ay nagpakita ng ganap na kawalang paniwala sa puntong ito. Paano ito posible? Ang pasanin ng pangyayari ay napakalaki. Maraming hari ng armas sa mundo, ngunit ang Diyos ng digmaan ay napakabihirang. Sila ay mga maalamat na nilalang, kahit na sa ordinaryong buhay. Bihira na makakita ng Diyos ng digmaan na gumagala sa mundo maliban sa lakas ng militar. Karaniwan, si Kinoshita, na isang thick weapon king, ay magagawa ang gusto niya. Pero kung ikukumpara sa God of War, nakaluhod lang siya. Wala nang ibang paraan. Ikaw ba talaga ang Diyos ng digmaan? Malamig na tinitigan ni Aki si Harvey na hindi makapaniwala. Lumingon sa likod si Harvey nang hindi nagbibigay ng diretsyong sagot. Lumuhad ka bago ka magsalita. Nanginginig si Aki bago sumigaw ng galit, how dare you? Bang! Hindi na nag-aksaya ng oras si Kinoshita at ibinagsak ang kanyang mga tuhod sa lupa, pagkatapos ay inilagay ang longsword ng island country sa kanyang harapan, na nagpapakita na wala siyang sinasadyang pinsala. Nagkatinginan ng ibang mga taga-isla bago sila lumuhad sa lupa. Ang pagluhod ay walang kahulugan sa mga taga-isla na ito. Pagkatapos ng lahat, ito ang kanilang sikat na killer move. Ang dignidad para sa mga taong ito ay ganap na kalokohan. Kabanata 2440. Wala ni isa ang nakaramdam ng hiya habang nakaluhod sa lupa. As long as they can live, who would care kahit medyo nakakahiya? Di nagtagal, ang bawat taga-isla, na labis na mapagmatuwid,
ay lumuhod sa lupa. Si Aki na lang ang naiwan na nakatayo. Ito ay nakakatakot, Harvey. Galit na sigaw ni Aki habang nakatingin sa walang emosyon na si Harvey. Ako ang young master ng Kitagawa clan, at isang disipulo ng Shinkage Way. Ako ay isang kilalang karakter sa nakababatang henerasyon ng Island Nation. Hindi ako madaling mapahiya. Lumuhod ka bago ka magsalita, sabi ni Harvey sa mahinahong tono. Naglakas loob ka bang magpaluhod sa akin? Galit talaga si Aki. Paano kung ikaw ang Diyos ng digmaan, Harvey? Sa tingin mo ba ang Shinkage Way ay walang war god? Pakakawalan kita. Hindi ko na itutuloy ang bagay na ito. Ngunit kung pipilitin mo pa rin akong lumuhod, ipapaturo ko sa iyo ang mga paraan ng Bushido Spirit. Si Harvey ay ang Diyos ng digmaan, ngunit iniisip ni Aki na siya ay isang bihasang manlalaban. Sa panahon ngayon, hindi man lang maihahambing ang kakayahan sa background, awtoridad, katayuan, at kayamanan. Naniniwala si Aki na kahit ang isang God of War na tulad ni Harvey ay dapat na magbigay galang kung aaminin niya ang pagkatalo. At bilang isang mag-aaral ng Shinkage Way, natutunan ni Aki ang ilang mga trick sa kanyang manggas. Kahit na siya ay hindi katugma para kay Harvey, magiging sapat na madaling makawala sa kanyang mga panlilinlang. Tusong tao si Aki. Itinago niya ang kanyang lakas upang matiyak ang kanyang pagtaas sa kapangyarihan sa hinaharap. Pero dahil naging bastos si Harvey sa kanya, wala na siyang paraan para itago pa ito. Ang iba ay maaaring lumuhod, ngunit siya ay hindi. Dahil kung gagawin niya, wala na siyang pagkakataong umangat sa kapangyarihan. Walang hiya ang mga tao ng Island Nation, ngunit hindi rin nila hahayaang mamuno ang isang duwag. Lumuhod. Walang emosyong ipinakita si Harvey nang hindi nagbigay ng anumang komento. Bobo, how dare you be so impolite? Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang hitsura ng isang eksperto sa Shinkage Way. Kinuha ni Aki ang maikling espada ng Island Nation mula sa kanyang baywang na may kahindik-hindik na ekspresyon, pagkatapos ay ibinaba ito pasulong. Sampal. Kalmadong humakbang pasulong si Harvey at iwinagayway ang palad. Isang malakas na aura ang bumalot kay Aki. Whirlwind slash. Buong lakas na umungol si Aki, isang malakas na tunog ang umalangaw sa sumunod na sandali. Matapos ang gulat na titig ng lahat, agad na pinalipad si Aki ng sampal ni Harvey. Kahit gaano pa ka-arrogant si Aki, hindi siya katapat sa sampal ni Harvey. Anuman ang mga titulo, galaw ng assassination, at Bushido Spirit na mayroon siya, lahat sila ay bumagsak sa sampal ni Harvey. Bang! Napahampas si Aki sa lupa nang dumulas sa kanyang mga kamay ang kanyang maikling espada. Kitang-kita ang mga itim na marka ng palad sa gilid ng kanyang mukha. Bago pa man makabawi si Aki, humakbang pasulong si Harvey at muling sinampal siya sa mukha. Pinalipad si Aki habang sumisigaw sa sakit. Sampal, hindi ba ikaw ang young master ng Kitagawa clan? Hindi ba't sinabi mo na isa kang disipulo ng Shinkage Way? Anong meron sa whirlwind slash mo? Hindi mo ba sinusubukang lunurin ang kahihiyan na dumarating sa iyo? Wika ni Harvey habang patuloy na winuwagayway ang palad sa mukha ni Aki. Napaungol si Aki sa sakit habang namumula ang mukha. Sampal. So paano kung ipahiya kita?